today's video, samahan niyo naman ako magluto ng uulamin namin ngayong gabi. Bago ang lahat, ang uulamin nga namin ngayon ay fried chicken at saka nga ginisang labanos. Anyways, at inuna ko na nga palang asikasuhin itong aming pritong manok, tapos nilagay ko nga lang dyan. Actually guys, 2 kilo nga yung pinili ni Kuya dito, kaya naman hinati ko nga siya dahil yung kalahati nun ay gagawin kong adobo kinabukasan. Anyways, itong nahati ko na nga po, at ito na nga pala yung lulutuin kong manok. Naparaso nga rin ito, tigdadalawa nga lang kami ng buo ng manok dito, kaya naman hiniwalay ko na nga rin, at bago ko nga lutuin niya na hugasan ko muna para nga mas masyadong hilinis at hindi siya gaanong malansa. Anyways guys, at ayun na nga, at ginayat-gayat ko, tinati-hati ko nga lang yan para mas dumami nga siya. Medyo malalaki rin kasi yung gayat nito, kaya naman hinati ko na nga lang para mas lalong dumami nga, at para nga may matira rin kinabukasan para nga sa umagahan namin, at dadagdagan na nga lang namin ng iba pang ulam. At ayun na nga guys, at sinunod ko naman binalatan at ginayat itong labanos na lulutuin ko ngayon. Pa nagluluto nga ako ng fried chicken, ay binabalitan ko na itong labanos namin para nga hindi ako magkaroon sa oras. So ang pirasong labanos nga na yung niluto ko ng mga oras na yan, dahil nga may fried chicken naman, at kumbaga para lang di may sabaw kami, kaya ako pinagluluto ng ganito ni Kuya. Buti na nga nakabili ako sa Fortune King nitong pambalat ng mga gulay-gulay at mga prutas-prutas, ay kung hindi baka abutin ako ng siyam-siyam dito. Cheese! Mura lang din naman yung bili ko na Fortune King dito, kaya naman binili ko na nga rin ng mga oras na yun. At kung itatanong nyo kung saan ko na nabili, sa Fortune King, hindi sa online, kaya naman wala mo ng for the link today. Charis! Iba talaga pag may pambalat ka, kaya mo natapos ko na nga, inumpisahan ko na rin lutuin itong fried chicken, at nagsalang na nga rin ako ng kawali, tapos nilagyan ko na nga rin ng mantika. Pinainit ko nga lang yung mantika niyan para nga mas malalong mabilis maluto at hindi nga dumikit yung fried chicken na lulutuin ko. Tapos dinagdagan ko pa nga rin siya ng mantika dahil nga mas okay lutuin yung fried chicken kapag madami yung mantika niya. Pinapainit ko nga yung kawali, naglagay na nga ako ng plato dito, tapos nilagyan ko na nga rin ng crispy fry dahil mas prefer ko pa nga na ilagay yung manok sa crispy fry bago ko nga lutuin. Pinakuha ko nga lang yung tirang crispy fry sa rep, tapos dinagdagan ko na nga rin ng bagong bili kong crispy fry, tapos ayan nga dinumid-dumid ko na nga yung manok dyan. Sabi kong wala nga kayong maisip na ulam, ay alam nyo na ulit, link in my bio, trees! Hindi nga pa ito nabibili sa online, kaya naman kung gusto nyo, i-chat nyo ko, trees! Siyempre, charis-charis lang. At kung gusto nyo makatikim nito, abay magluto kayo. Dahil hindi ko rin mabibigyan isa-isa. Naksya po. Diyos ko, ne! Siyempre, nung mailagay ko na nga yung crispy fry at nung maibudbud ko na nga yung manok na yan, ay nilagay ko na nga dito sa kawali na piniinitan ko para nga maluto ko at makakain na rin kami. Diyos ko, ne! Pasensya nyo na nga, dahil natutuwa ako din sa napanood kong vlog na puro Diyos ko, nga yung sinasabi niya, naksya po. Pero mabalik nga tayo dito sa niluluto ko, at kung wala nga kayong maisipan at kung parang chicken nga lang yung inuulam ninyo, ay mas okay pa rin talaga na may kasamang sabaw yan. Kaya kung wala nga kayo naiisip ang ulam ngayon, kung parang chicken nga yung ulam nyo, dagdagan nyo nga ng ginisang labanos na may sabaw para nga masarap-sarap yung kain nyo. Okay na okay talaga pinapartner yung mga ginisa-ginisa sa mga pritong isda, pritong manok, ganun. Kaya itry na rin. Sensya na nga ako, napapakinggan na naman ninyo si Kali dito, dahil wala nang bago yun, naksya po. Anyways, habang niluluto ko nga yung fried chicken, ay sinunod ko naman gayatin itong labanos para nga maluto ko na. Tapos ko na gayatin yung unang labanos na malaki, sinunod ko naman itong isang malaking labanos. Napakamura nga rin nabili namin dito, kaya naman kung nagtitipid rin kayo, ay pwede rin ito. Napansin ko nga napayat yung daliri ko dyan. Diyos ko, pag nakita niyo ako sa personal, para akong baliyena. Trees! Siyempre guys, after ko ang gayat-gayatin yung labanos na yan, ay siyempre nilagay ko na nga rin yung sa lagayan, tapos nisunod ko na yung ginayat yung sibuyas at bawang. Abay siyempre hindi tayo magkakapaggisa kung walang sibuyas at bawang. Tuwang-tuwa pa nga si Kara dito sa ginagawa niya ngayon, dahil nga naglalaro sila ng kapatid ko, at talagang napakaingay, naksya po. Anyways, itong nakulangon pa nga ako sa sibuyas, ay dinagdagan ko pa nga ng isa pa ulit. Dahil sabi ko sa inyo, hindi ako nagluluto kapag kukunti yung lahok. At sunod ko na nga ang ginayat at binalatan nga itong bawang. At medyo madami-dami nga rin nilagay ko dyan. At kaya nilalaksan ko yung boss ko, dahil nakikisabay si Kali. Naksya po! Anyways,
Anyways, at natapos ko na nga rin naman balatan at giyatin yung mga sibuyas at bawang. Kaya naman binilikan ko nga itong niluluto kong fried chicken at saktong-sakto nga at sumobra pa nga dahil nasunog! Pero huwag kayong mag-alala dahil saktong-sakto nga lang yung pagkakaluto ko ng first batch na fried chicken. Kaya man inahon ko na nga rin at sinunod ko na nga sinala yung second batch. Grabe, buti na nga nang at nabalikan ko na kaagad ay kung hindi baka nasayang lang at hindi namin nakain dahil for sure na sunog yun dahil nilaksan ko nga yung apoy niya. Anyways, ito na nga yung naluto ko na first batch ng fried chicken. Anyways, at sinunod ko na nga lutuin yung ating labros na grisa. Kaya naman sinalang ko na nga rin yung sibuyas at bawang. At nilagyan ko na nga rin naman tika tapos hinalo-halo-halo ko lang hanggang sa maluto at naging golden brown yan. At kung prepare nyo nga na magluto ng ganito ay huwag nyo susurugin dahil for sure napapait yan. Aksya po! Siyempre, nung okay na nga para sa akin yung luto ko ng sibuyas at bawang, ay nilagay ko na nga rin itong ginisa tapos hinalo-halo ko nga lang din yan. Siyempre, hindi mawawala ang paminta na pampasarap. Kaya naman nilagyan ko na nga rin ng paminta tapos after nga na nilagyan ko na nga rin ng toyo. After ko nilagyan yung sarili ko ay charis. After ko nga ilagay yung toyo pala, ay nilagyan ko na nga rin ng tubig, tapos pinakulo-kulo ko nga lang yan para nga medyo lumambot yung labonos at para nga medyo lumasa siya sa sabaw. Siyempre, tinikman ko na nga rin yan, okay na nga yung panlasa sa akin, ay syempre okay na nga yan, kaya may pinakuluan ko nga lang din ng konteng-konti, at eto na nga ang aming ulam. Kung wala nga kayo naisip pa may ulam nga na, itry nyo na nga rin to sa inyo. Kain tayo, mga Mara! Thank you Lord sa blessing! Yun lang! Bye!